pagton sa pulong sa Dios. O Lord God, salamat Ginoo sa pribilehyo imong gihatagan ako Dios bisan imo nakita ako pagka makasasala dili ako tako sa Dios. Apan salamat o Dios wala mo tanawa akong mga kasalanan kundi ang imong gitanaw ang purpose kung unsa ang imong katuyuan sa kinabuhi sa katao Dios. Lord God, ning kamong tagos pagton sa pulong ikaw na sa wala ko'y mahimo kung wala ikaw Ginoo kaya ako hallelujah nang itabang kanimo Dios dihugan mo imong alagad Ginoo ikaw magpadayag sa imong mensahe Dios ikaw mangusap hikabang kasing-kasing sa matag sa pasabta sila sa imong pulong o Dios nga madunay gugma Ginoo. Lord God, ning kamong tagon lang ginabadlong ginasaway tanang babag hadlang bot sa kaaway doubts unbelief be healed in Jesus name. In Jesus name. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Dalay ko ng Diyos. Pasensya na mga instrumentalist. Gitagaan ka mong problema. Kaya ako tingog is more or less. Hinaot nga ayaw niyo pukusi ako tingog kundi pukusi ang mensahe sa mga awiton. Amen. Salamat sa Diyos. So mulahal atong topic ka na nigsoon ako nang kita itulan ng God fulfill His plan according to His purpose. Again, ang itong title, God fulfill His plan according to His purpose. So, manahal, based on the scripture, manahal, nagkutag pipila ka character in the Bible, kung sa unsa nga paagi gitawag sila sa Dios, kung sa unsa nga paagi i-fulfill sa Dios ang iyang plano sa usa ka tawo manahal. Now, actually, daghan kayo mga referral character in the Bible manahal sa unsa nga paagi nga sa diha nagikinahanglan sila sa Dios. Sa diha nga ang Dios mismo nang kinahanglan kanila sa ilang kinabuhi kung sa unsa nga pagitawag sila sa Dios. Wala silang mibalibad kundi hintuman sa kabubuton sa Dios. Kaya manahal atong screen ay mas ganahan ko diya kay dagugit ra. So atong i-prepare ang Matthew chapter 9 verse 9 up to 13. Sa diha nga si Matthew usa ka tax collector sa unsa nga paagi nga siya gitawag sa Ginoo. Now, kay ba mo unsay kita tala nagsadag unsay kinabuhi sa usa ka tax collector. Tax collector means usa tong panahon mao na ang BIR. Di ba? Sila dito i-remit ang tanang koleksyon sa gobyerno. Si Matthew nga usa ka tax collector nakapokus sa iyang trabaho. From the beginning sa iyang pagkatao sa iyang kinabuhi, wala ni set in siyang hunahula nga time will come and the day years after years moabot ang Mesiya mga lagad ko sa Ginoo. Close-minded si Matthew sa maong idea mo apan sa diha nga ang Dios mitawag kaniya. Wala siya magbalibad o gali. Wala niya girefuse ang panawagan sa Ginoo. Now para tumasabtan gid atong basahon mo mga sa Matthew chapter 9 verse 9 up to 13. Matupil sa pulong sa Ginoo. Unya ni diha si Jesus niya atong dapita og samtang naglakaw siya nakita niya ang usa ka kubrador sa buhis kay ginganlag Matthew nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Mingon si Jesus kaniya, sunod ka nako. Mitindog si Matthew og misunod kaniya. Proceed sa samtang nagkaon si Jesus dito sa balay, may daghang kubrador sa buhis og mga makasasala nga miduol og misalo kaniya sa iyang mga tinun-an. Nakita nini ang pipila ka pariseo og miingon sila sa iyang mga tinun-an. Ngalong nagigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kubrador sa buhis o sa mga makasasala. Nakadungog si Jesus kanila og mitubag. Ang mga tao nga wali sakit wala magkinahanglan og doktor kundi ang mga masakiton ra. Sa 13. Susihan ninyo kung unsay kahulugan ning bahina sa kasulatan nga nagingon. Pagka manuluyon ang akong gusto dili mga halad kay wala ako moani aron pagtawag sa mga matarong kundi sa mga makasasala. Ang pulong sa Dios. Say praise the Lord. Ingon niya na ang katuyuan sa Dios sa kinabuhi sa tao. Unexpected nga moabot ang Ginoo, gikinahanglan ka sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, humble yourself. Si Matthew, matod pa
according sa gibasa, dili lang si Mateo ang kubrador sa buhis, kundi daghan sila nga nakigsalo sa pagkaon. But in the scripture, si Mateo lang na-establish. Nga naman, siya lang at that time ang gikinahanglan sa Ginoo. Siya lang at that time ang gusto sa Ginoo nga gamiton dunay purpose ang Dios ang kinabuhi. According sa gibasa, daghang nakigsalo ni Jesus nga mga maniningil og buhis. Minto si dili lang si Mateo. But nga nung si Mateo malang ang i-establishan sa scripture, at that time, ang Diyos doon ay purpose o sa katao. Iyang gitawag si Mateo, alang siyang katuyuan. Ibalibad ba si Mateo? Maingon ba siya, Ginoo, dili ko, alanganin ko, naapa ko'y dagang kalang tinding yung mga koleksyon, na wala pa na ako makolekta. But, according sa panggibasa manahal, sa diha nga nadungog ni Mateo, sunod ka nako. Unsay gibuhat ni Mateo, mi barog isunod sa Ginoo. Mautan ko ninyo karon. Kabubok ang ba ni Mateo ay ang pagsunod sa Ginoo. At that time, take note, kubrador ka sa buhis, puno sa kadautan ang imong kasing-kasing. With due respect sa atong panggobyerno karon. Nga naman, according to the Bible, kubrador meaning tax collector, anaadya ang grabing corruption. At that time, ang kasing-kasing ni Mateo nakapokus siya sa kalibutan. Nakapokus siya sa iyang trabaho. Mintas wala siya kahadlok sa Ginoo. Wala siya kahadlok pagbuhat, pagpakasal, pagkadautan. Ang anuman alaa, nakapokus siyang kasing-kasing. But don't you know, murag tupa, para sa skupa misunod sa Ginoo. At that time, ang Espiritu sa Diyos, baoy namuhat. At that time, ang Espiritu sa Diyos, misunod sa kasing-kasing ni Mateo, naghatag desire sa katao, alang-alang sa katuyuan sa Diyos. Buhat ka na sa Diyos, ug dili ka na iya sa tao. Amen? Buhat ka na sa Diyos. Sa kinabuhi sa tax collector, noon kadautan ang naasi ang kinabuhi. Pero nga naman sa diha, nagikinahanglan sa si Ginoo. Wala siya may balibad. Wala siya may Ginoo, dili pa ko ready. Daghan pa kong kolektahon nun. Daghan pa dapat magpumasod sa kong personal nga bulsa. But, tungod kay ang calling sa Ginoo, ang panawagan sa Ginoo, mamahal, He fulfill His purpose. He fulfill kung unsa man ang giplano sa Dios alang sa katao. I-fulfill gayud sa Dios kung unsa ang iyang giplano appointed in the appointed time pagabuhaton gayud sa Dios. At that time na siya, si Mateo wala pala kaila sa Dios. Ang iyang kasing-kasing ang hunahuna nakapokus kadautan sa kalibutan. Nakapokus kung sa unsa nga paagi pasikot-sikot aron mas madaghan ang koleksyon, mas madaghan, mamahal ang masod sa personal nga bulsa. Apan sa diya gikinahanglan sa Dios. Pag yung Mateo sunod ka nako, si Mateo daw tupa, kusang mibarog misunod sa Ginoo. Ingon niya na ang calling sa Ginoo. He fulfill His plan according to His purpose. In the appointed time, si Mateo, anang orasa, gi-appoint siya paggagamiton sa Dios. Say, praise the Lord! Praise the Lord. Ingon niya na ang purpose sa kinabuhi sa katao mamlahan. Another character in the Bible mamlahan. Sa nagkala ng paagi nga gitawag sa Dios, atong i-prepare ang buhat noy biono ngadto sa up to sa city. I-prepare na to buhat ono adto sa diretso ta sa city. Buhat ono proseta sa Noibi. Ano? Buhat ono up to city. Ako lang alam kay ang musul sa screen mo na atong mabasa. Buhat ono-ono? Buhat Noibi ono, I'm sorry. Buhat Noibi ono up to city. Regardless ni sa according ni sa pagtawag before sa Ginoo. Okay, pato parimal. Niadtong higayon na nagpadayon si Saulo sa mapintas nga pagpanghulga sa pagpatay sa mga tinunan sa Ginoo. Miadto siya sa mga pangulong pare, proceed. Og nangayog mga sulat nga nagpailakan niya
ngadto sa mga sinagoga sa Damasco nga siya gitugutan sa pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga iyang makitaan didto, lalaki o babae, o pagdala kana balik sa Jerusalem. Nipanaw siya padulong sa Damasco, o doon siya sa siyudad. Sa kalit may kahayag gikan sa langit nga midanag libot kaniya. Natumba siya og nadungog niya ang tingog nga nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Kinsa ka ba, Ginoo? Nangutana siya. Ang tingog miyon, ako si Jesus nga imong gilutos. Apan bangon og lakaw ngadto sa siyudad, og dito sultihan ko kung sultihan ka kung unsay imong buhaton. 7. Ang mga tao nga kauban ni Saulo nanghulong nga wala makatingog, nadungog nila ang tingog apan wala sila nakita. Stop. So mahal ang senaryo sa pagtawag sa Diyos ni Saulo. Now, naila si Pablo o si Saulo, siya ang kangingig kabangis. Usa siya ang nag-execute, nag-prosecute sa mga first believer. Nangaisag meaning sulat permission. Permission nga iyang i-captured, takyon ang mga early believers. Yun na kasalbayos kadautan ang kasing-kasing ni Saulo before. O ang dunay pagtugot ang mga kadagkuan sa reliyon, ang mga parasyon. Gitagaan sa notice to implement ng manhal sa gustong katayuan, meaning gitagaan sa authority na kanaiyang pagabuhaton. Dautan gayon ayang kasing-kasing. Kung makakita sa Kristohanon, nakikita sa taong nagsampit o nakadungog sa taong magsampit sa ngalan ni Jesus, grabe mo tingkag yan dunggan sa grabing kasuko. Nga naman, lunlun kadautan, giputos ni Satanas sa kadautan ayang kasing-kasing. Para kaniya walay luna ang pangalang Jesus sa iyang kasing-kasing. Dili pwede maging bukang bibig sa katao ang pangalang Jesus. Apan sa diha na siya gitawag sa Diyos. Sa diha nga ang Diyos nagtawag kaniya according to His purpose. According to the appointed time na siya. Pagkagamiton na sa Diyos, tawagan na sa Diyos. Ngilgig ka nga pagkatao, bangis ka magpagkatao. So, ngipon sa ngipon, tagaan ka sa senaryo sa pagtawag ka nimo, na dili nimo magustuhan. Sa diha, kadulay tingog na nadungog si Saulo, o dulay kahayag ni danag na lukapa o nataptapan ng pananaw. Sa diha, nagipasabot siya sa Diyos. Na maoga do ang purpose sa pagtawag kaniya, gamiton siya sa bulhaton sa Diyos. Sa diha, mamlahal nga si Saulo, sa iyang ginangatan, ang before ang pangalan nga hitlit para kanya, dili kayang bigkasin. Apan mato ba, kinsa ka ba, Ginoo? Sa diha nalukapa, wala na siya makita, nalitok siya baba, kinsa ka ba, Ginoo? Sometimes ang tao, mamlahal, pag naa ka sa state of hopeless, ay patamo sampit og Ginoo. Sa nitabo ni Saulo matoy, kinsa ka ba, Ginoo? Gipadayag sa Dios kaniya ang iyang purpose. So mamahal, naila si Saulo. Siyang pagkangilngig, pagkabrutal na kriminal sa mga Kristohanon. According sa scripture, usa ka believers kaya si Ananias, nagdumili unta pagtabang kaniya. Nagdumili unta sa sugo sa Ginoo, pagsanong sa sugo sa Ginoo. So kay nasayon siya unsa kadautan, kabrutal, kangilngig kinintawhala. But ang Dios ang namuhat igsoon. Kaya lukso ta sa bagapon, buhat no ibig Jis up to 16. Taas ni. So kita sa Jis, buhat mo ibig Jis up to 16. Ano man naman nagbasa. Dito sa Damasco may usa ka tinul-an gaginag Ananias. Pinaagi sa pananaon giingnan siya sa Ginoo. Ananias, mitubad siya. Aniya ako Ginoo. Ang Ginoo miyong kaniya, lakaw ngadto sa dalan kay nagtulid o pangitaan dito sa balay ni Judas ang usa ka tawo nga taga-Tarso nga ginganlag Saulo, nagampo siya. Proceed. Og sa pananaw nakita niya ang usa ka tawo nga Ananias nga misulod og unya mipandong kaniya sa iyang mga kamot aron makita siya pag-usab, makakita siya pag-usab. Siya niya sigutubag, Ginoo,
daghan ang nagsulti kanako mahitungod kaniya o sa mangilingig ng mga kadaotan nga iyang gibuhat batok sa imong katawhan didto sa Jerusalem. Og karon aniya siya sa Damasco og gihatagad gahom sa mga kadaguan sa mga pari aron pagdakop sa tanang mga magsangpit sa imong ngalan. Ang ginumingong kaniya, adtua siya kay gipili ko siya aron pag-alagad kanako sa pagpaila kanako, pagpaila sa akong ngalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel. Stop. Unsay giyon sa Ginoo? Adtua siya kay gipili ko siya aron pag-alagad kanako, pagpaila sa akong ngalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel. So doon ay purpose ang Diyos sa kinabuhi ni Saulo. Doon ay purpose ang Diyos. Kasi ingon nga lang paagi yung gitawag si Saulo. In the right time, mahitabo usab ko na sa usa ka tawo. In the right time, pagabuhaton usab ka na sa Diyos, kanimog ka na ko, according sa purpose sa Diyos. Now, pangutana, nganong wala man tawaga si Saulo sa Dios sa dihang wala paunta siya nabuhat nga kasalanan, sa wala paunta siya nabuhat nga krimen, sa wala paunta siya napatay nga mga kaalagad sa Ginoo, sa wala paunta ang mga tao na kabatog kalisang kahadlok sa kangilngig sa kabrutal siyang binuhatan. Nganong wala man siya tawaga sa Dios sa dihang kumbaga friendly alaa pa siya sa stage nga friendly pa siya sa katawhan, ang katawhan pwede pa makikhalubilo niya. Apan sa diha nga siya nakabuhat ng ngilngig ngilad nga binuhatang krimen nga dili basta-basta mismo si Ananias alagad sa Ginoo nakabatog kahadlok, Ginoo na dungog nako ang gibuhat niya ng tawana, ang kabrutal nga pagpatay sa mga magtotoo. So even si Ananias doon na pa'y argument in between sa Ginoo, ibig sabihin doon na pa'y refusal sa isugo unta sa Dios. Apan gipursu sa Ginoo, adtua siya kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako, aron mag-proclaim sa pangalan sa Dios. Ingon niya na ang purpose sa Dios. Sometimes dili na to masabtan mga manahal. Dili na to masabtan ang panawagan sa Dios. Ba't nga nung gibuhat kini sa Dios? Nga naman, ang Dios mga manahal, doon na siya appointed time. Doon na siya appointed time sa unsa nga paagi gamiton ka sa Dios. Now, adun nga pala according sa scripture man upat na kong gandam nga refer to the character in the Bible. Jeremias chapter prepare ba? Jeremias chapter 1:4. So, ang Biblia mamahal gitagaan tag kumbaga idea sa usang nga paagi nga gitawag sa Dios kini mga tawhana. Ato ba kini nga sagupon or ato bang isalikway? So sa kinabuhi ni Jeremiah mga manahal, sa diha nga gitawag sa Dios, sa diha nga gitawag sa Dios igsoon, mao gyapon doon na gyapoy sa iyang body language, doon lagi po yung refusal mga manahal. Matod pa ni Jeremiah mga manahal sa 1-4, matod pa ni Jeremiah itong basahon, ang ginumiyon kanako sa wala, ang ginumiyon kanako sa wala ko pa ikaw buhata diya sa taguangkan sa imong inahan, ug sa wala pa ikaw mataw gigahin ko na ikaw alang sa kabalaan nga katuyuan. Gipili ko ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Ingon niya ang gibuhat sa Dios. Ibig sabihin, sa wala pa mataw si Jeremiah, in the future nakita na sa Dios kung unsa ang pagabuhaton sa Dios, kung sa unsa nga paagi gamiton siya sa Dios. Even ni-refuse siya, matubang Jeremiah, dili ako kamo musulti. Bata pa ko, dili pa ako kamo musulti. But ang Dios igsoon, wala nagtanaw sa kapasiti sa katao, kundi gitutukan ang sa Dios ay ang plano alang sa katao kung sa unsa nga pagi mapulfill kini in the right time.
Ingon niya na ang purpose sa Dios. Ingon na ang plano sa Dios igsoon. Padayon ta Jeremiah chapter Persita sa 5. Praise God. Sa wala pa ikaw buhata ako okay, sa 5. Sa wala pa ikaw buhata ako diha sa tiyan. Sa wala pa ako buhatan ako diha sa tiyan na ila ko na ikaw. Ug sa wala pa ikaw mugula sa tag-angkan, gibalaan ko na ikaw, gitudlo ko na ikaw nga manalga alang sa mga nasod. Ibig sabihin, ang Dios in the future, nakita na niya ang plano sa usa ka tawo. Ug unsa ang iplano sa Dios, tumanon gayud kini sa Ginoo igsoon. Just imagine, sa wala pa buhata si Jeremiah o sa diha pa siya sa tiyan sa tug-angkan sa iyang inahan. Matod sa pagkisa Ginoo, nakita ko na ikaw. Unsay nakita sa Ginoo? Nakita na sa Ginoo ang future nga pagabuhaton sa katawo. Nakita na sa Ginoo ang future nga kini mahitabo in the right time. Parang ikaw nga naglingkod diha. Unsa may nakita sa Ginoo nimo? Ngalong naama ka na, in the future, nakita sa Diyos, in the right time, maminaw ka sa mensahe sa Diyos. Kinsay magdahom si Brad Berto magwali sa pulong sa Ginoo. Kinsay magdahom, sada na ni taon ta din eh, mulambo o mulago ning buluhaton. Before atong kinabuhi, dito ta sa boss, nanginabuhi lang ta, as casual, as usual nga, makakwarta ka, ma-provide na ang basic needs sa atong pamilya. Ni wala, ni santop, sa nauna sa katao, kanimo kanako, nga karon ala ka, magwali ka, magdala ka sa mensahe sa Dios. O tanon ka mo. Since birth, from the beginning, ni santop, bas yung una-una, pag-edad na ko ini, higher to pataas, muli akong buhaton, magsimba mga lagad ko sa Ginoo. Wala ni santop ni sa nahuna sa tao nga in the right time mga lagad siya sa Ginoo. But ang gibuhat sa Dios, according to His plan, according to His purpose, gipili, gitawag ka sa Ginoo alang sa katuyuan sa Dios to proclaim the name of Jesus. Sometimes dili na to masabtan ang purpose sa Ginoo ang mga. Sometimes dili na to makayanan sa kung mudasmag na to ang mga pagsulay. Daw mo talikod ta sa bulhaton sa Ginoo. Daw mo talikod ta sa purpose sa Dios atong mga kinabuhi. At salamat sa Dios. Kanunay ang Dios anaa sa tong taliwala. Despite sa nung pagkukulang, mga kasalanan, sometimes tinuyo nga pagpakasala. Granting na ay consequence, but wala gitugot sa Dios. Nga gibuhian ka sa Dios. Nga naman, mapatigbabaw, ang gugma, ang grasya kaluoy sa Dios alang kanimo igsoon. Sa science, unya ningon ako, Ginoong Dios, ani karon ako dili mahibalo nga musulti. Kay usa ako kabata lamang. 7. Apal ang Ginoo, ningon kanako, ayaw pag iyon ako usa ka bata, kay kang bisan kinsa ikaw pagtuon ko, muadto ko. Usman basa, apal ang Ginoo mingon kanako, ayaw pag-ingon ako usa ka bata, kay kung bisan kinsa ikaw pagtuon ko, ikaw muadto. O bisan unsa nga akong isugo kanimo, isulti mo. Padayon. Proceed. Ayaw kahadlok tungod kanila, kay ako magauban kanimo sa pagluwas kanimo. Magayon ang Ginoo padayon. Unya ang Ginoo mituy-od sa iyang kamot og mihikap sa akong baba og ang Ginoo miyong kanako aniya karon ako magbutang sa akong mga pulong diha sa imong baba. Praise God, mga mahal. Even naon na tay kahadlok pagtuman sa sugo sa Ginoo, alanganin ta. Because dili ta ka mao musulti, dili ta kasabot. Dili ta ka ma-explain sa mensahe sa Dios apan unsay gigingon sa Ginoo. Ayaw ka hadlok, not in your own understanding, not on your own knowledge, but ang Ginoo mo'y magtabang maghatag espiritu sa kaalam og kahibalo. Dili istong kagalingong
paningkamot igsuon nga kita makasangyaw makawali sa pulong sa Dios. Kaya maato ba ni Pablo, my teaching and my preaching is not in good with enticing word and among wisdom, but in demonstration of power and the Spirit of God. Dili sa itong kagalingong paningkamot, kundi kalunay kang magpatabang giya sa balaang Espiritu sa Dios. Kaya mga manahal, unsa may rason, aron mo dili ta. Unsa may rason, aron mo talikod ta sa panawagan sa Ginoo. Either you like or not, God fulfill His plan according to His purpose. Last referral in the scripture, Jonas chapter 1. Jonas, the whole chapter. Chapter 1, the whole chapter of Jonah. Okay, Jonas chapter 1, the whole chapter ni Manal. Ato alam na pagbasa. Usa ka adlaw nila ang ginawmayong kang Jonas na anak ni Amitan. Lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninive og badlunga ang katawhan didto kay nasayran ko nga hilibihan sila kaddaotan. Proceed. Apan inay mo adto si Jonas sa Ninive, mipadulong hinuon siya sa Tarsus. Miadto paingon sa Jopa og didto may barko nga paingon sa Tarsus. Gibayad sa siyang priti og bisakay siya aron mahilayo sa Ginoo. Apan ang Ginoo nagpadala og unos kusog kini kaayo nga tungod niini na miligro ang mga maguba ang barko. Nangalisan ang talang tripulante og ang tagsa-tagsa kanila nagpakitabang sa ilang Dios og aron dili kayo mamiligro ang barko ilang gipanglabog sa dagat ang mga karga. Apan si Jonas na hinalok dito sa usa ka suok sa ilawom sa barko. Nakita siya sa kapitan sa barko og giingnan, nganong natulog ka man, bangon og pagpakidawang sa imong Dios, basin pagmaluoy siya kanato og maluwas kita niya. Unya pagkasabot sa mga tripulante nga nagkasabot ang mga tripulante nga nagripa sila aron pagsulikin sa hinungdan sa katalagman nga ilang nahinguman ug ang ngalan ni Jonah oy natungnan. Busa gipangutanan nila siya, ikaw ba'y hinungdan niini? Unsa may gibuhat mo dinhi sa taga diin ka man? Si Jonas mutubag, Hebrehanon ako og si Yahweh mao ang akong Dios. Siya ang Dios sa langit nga mao'y nagbuhat sa dagat ug sa yuta. Og gisuginlan sila ni Jonas nga milikay siya sa Ginoo. Busa nalisan ang mga tripulante og mayong kaniya, pagkakuyaw ni imong gibuhat. Stop. Sa gingon sa mga tripulante, pagkakuyaw ni imong gibuhat, even ang mga tao nga wala pa nakailag Dios. Sa diha nga ilang nasayran nga si Jonas, milikay sa sugo sa Ginoo, milikay sa panawagan sa Ginoo, milikay sa purpose sa Dios. Na miligro na hinoon ang ilang kinabuhi. Di lang kinabuhi ni Jonas, lakip ang mga tripulante o mga pasayro sa mga barko. Kaya nakaingon ang mga tripulante, pagkakuyanin himong gibuhat. Just imagine, sila mismo nga wala pa Diyos, mga taong unbeliever, nakayong kakuyaw silang gibuhat. So ingon din na kakuyaw kung matalikod ka sa panawagan sa Diyos. If you run away from God, mga minahal, dili ka makaingon na safety pa ka. Anytime, any moment, pagkakutloon ang imong kinabuhi. Padayon ba? Sanglit pisamot man kakusog ang ulas. Giingnan si Jonas sa mga tripulante. Unsaon ka man mo aron mulinaw ang dagat. Padayon. Si Jonas mitubag itambog ako sa dagat aron muhulong ang ulos. Kay ako'y hinungdan nini. Bisan pa nini naninbasod ang mga gihapon pagbugsay ang mga tripulante aron ang barko makabot sa baybayon. Apan kawang lamang kini kay misamot man kakusog ang hangin. Busa nagpakitabang sila sa Ginoo o Ginoo ayaw intawon itugot nga mamatay kami tungod sa kinabuhi nining tawhana. Ayaw intawon kami sinuti kay imo man kining pagbuot. O niya gialsa nila sinas o gitambog sa dagat o diha mihulong ang unos. Ang pulong sa Dios. Say praise the Lord!
Ibig sabihin, mahulong lang ang unos sa kinabuhi sa katao. Kung mapulpel sa Dios ang iyang giplano katuyuan alang kanimo. Instead nga mulikay ka sa Dios, instead nga mo ikyas ka, mo skip ka sa plano nga buot ipabuhat sa Dios kanimo migsoon. Come. Ug atubanga kung unsa ang gusto sa Dios, kung unsa ipabuhat sa Dios. Dili solusyon ang pag-ikyas igsoon. Dili solusyon ang pag-ikyas sa problema. Dili labanan, dili solusyon ang pagtalikod sa bulahaton sa Ginoo. Kaya sa atong natun-an karon igsoon, sa mensahe nga gustong ipaabot sa Dios, sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, sa unsa man kaagi ang Dios nang tawag kanimo, in the appointed time nga ikaw gamiton na sa Dios, walay rason nga mo refuse ka sa panawagan sa Dios. Walay rason mga manahal tungod sa nahitabong sa mga problema, sa pagsulay, trials, mga kasanitian sa kinabuhi. Mutalikod ta sa bulaton sa Dios. Failure tatubangan sa Dios. Apan tanaw kung sa gibuhat sa Dios. Mga manahal, last week, naminaw ko sa mga testimony din higsoon. Tanang testimony, grabe, maka-bless. Sa unsa nga pagi ang Dios namuhat sa ilang mga kinabuhi. But don't you know, inggit ko sa testimony Karen. Nainggit ko sa testimony ni Karen, kinsay makarikol. Matod pa ni Karen, Lord, gusto ko imo kong gamiton sa bulahaton, sa imong bulahaton. Doon na pa ko'y time, doon na pa'y purpose. Sa iyo na paagi ba? Mura kong na-challenge. Mura kong na-challenge. Even sa kabatanon, gusto manggaling magpagamit sa Ginoo. How come sa tuwa nga doon ang Ginoo? Gitawag ta sa Ginoo alang sa mga purpose. Pamilahal, sakit man na hula-hulaon, katungod sa niabong bagyo unos sa itong kinabuhi, mutalikod o nanghina ta sa itong pagpagamit sa Ginoo. Apan ang Diyos, kanunay nag-andam o pribilyo sa kadasig, aron sa yun, ipadayon ang naputol, hallelujah, ng mga kaygayunan, opportunity, nga unta, ikaw ako, gamiton sa Diyos. Dili man sa itong kauliang pagtinguha, ako, ikaw, na ako karon din nagbarog ko rin, ikaw naminaw ka sa pulo sa Dios. Dili ni tungod ka nako, dili tungod kanimo nga ikaw maayo kang tao, nga ikaw igamit o ikaw mga mahal, tinangga ka sa Dios. Tinuod na tinangga ka sa Dios. Apan dili ni tungod sa imong paningkamot, dili tungod sa akong pangitamong nga ako na akaron dinhi, kung dili tungod sa purpose sa Dios sa atong mga kinabuhi ngayong gisugdan. Gisugdan sa Dios nga luwason ka. Hindi maabot man ang bakyo sa mga pagsulay. Kahit dyan sa kinabuhi, kamawag tayo kagkadasig sa pagpangalaga sino. Gusto kang mo-refuse mo talikod sa panawagan sa Diyos. Apal ang Diyos, dili mo tugot na tuluyan kang mawala sa presensya sa Diyos. Kanunay, magbuhat o Diyos ang pamaagi. Aron sa ikaw, instead mo layo ka sa presensya sa Diyos. Ang Diyos kanunay, mapadool sa ito ngayon. Aron ikaw, magkapadayon sa kiplano, sa kitinguha sa Diyos, sa imong kinabuhi, according to His plan, according to His purpose, buhaton ka na sa Diyos. Ikaw karon, ako, gigamit sa puno sa Diyos. Ikaw naminaw sa mensahe sa Diyos. Mao ka na ang purpose sa Diyos. Kanimo ka na kung iksun. Bilis nung kung lipalingkamot nga nata din failure tatubangan sa Diyos. Matungod sa gugma sa Diyos. Pinipos 2-3 kani. Tungod sa gugma sa Diyos, sa kitinguha sa Diyos, kanimo ka na ko. Kitang tao, failure ta, bisan asa tayo mutang, walay matarong nga naaakan ako, walay matarong nga naasunod sa kong kasing-kasing. But ang Diyos, kanulay, naghatag tinguha. Kaya ang Diyos,
Siya ang namuhat din ng tanan. Doon mo kaghimaya, karapat dapat adto lang sa Dios. Hangtod pala Pilipos 2:13 sa pulong sa Ginoo. Kaya ang Dios nagbuhat kanunay, diha kaninyo. Aron paghatag kanyang tinguha, pagtuman siyang kabubuton. Say praise the Lord! Sa Lord! Ibig sabihin, kung nagampanan man na to, kung nabuhat man na to, ang purpose sa Diyos sa atong mga kinabuhi, dili ni to kay mahayo ta, dili ni to kay matamaw ta, kung dili ang Diyos naman naghatag disal, si mga kasing-kasing, aron ikaw magabuhat sa katuyuhan sa Diyos. Gustong ipulpel sa Diyos ang plano sa Diyos, kalimog ka na ko. Gisugdan ta sa Diyos kaluwason. Gisugdan ta sa Diyos imong kaluwasan. Tapuson ka na sa Diyos. Pilipos 1:6. Ang Diyos sa kanunay nagbuhat. Dili mo tugot ang Diyos. Iabot man ang bagyo no sa itong kinabuhi. Naluka pa man kita. Tabangan kita sa Diyos. Mubangon, mubanog. Aron magapadayon ka, i-proclaim ang pangalan sa Diyos. Jesus, the King of Universe. Wala tuguti sa Diyos, igsoon. Namang magkaugon si Satanas sa itong kinabuhi. Wala tuguti sa Diyos. Nga naman, mamahal, gireserve ka sa Diyos. This time, gitugutan sa Diyos. Nga na ka, nagpatanog sa mensahe sa Diyos. Doon ay purpose ang Diyos sa imong kinabuhi, mamahal. Dili lang kayo naminaw ka, kundi usa ikaw karon gamiton, pagsangyaw, pagpabot sa mensahe sa Diyos. Unsa may period sa kinabuhi. Hula-hula tutuki. Disugdan kang ginawa sa Diyos. Tapuson ka na sa Diyos. Sa unsa nga bagay, tapuson sa Diyos ay imong paglahutay. Aron kita, ikaw, ako, pagkayon ta, mga lagad sa Diyos, mag-abot-abot ta dito sa kingharian sa langit. Tutuki ang Diyos. Looking into Jesus, the author, the finisher of our faith. Basahan na to. Pilipos, last verse ni Manhal. Last verse ni Pilipos 1:6. O busa siguro ako, mato pa ni Pablo, busa siguro ako, nga kining maayong buhat kag isugdan sa Dios diha kaninyo. Padayonon gayud niya hantod mahuman kini pagbalik ni Jesus, ang pulong sa Dios. Kung isugdan kang luwason sa Dios, mapat pa ang trials, problema, pagsulay, bagyo sa kinabuhi, maaari kang malukapa, maaari kang magtumba. Ba't dili mo tugot ang Diyos na mo talikod ka sa Diyos? Pagkagamiton sa Diyos, sa bisan ng isang paagi, aron ikaw mo balik, ligonon ka, pinaagi sa gahom, sa presensya sa Diyos. Sa ingon nila, pagdayon kang maggamit sa bulahaton sa Diyos. Hallelujah. Maayo ang Diyos tumakinabuhin. Maayo ang Diyos. Despite sa mga problema, trials, pagjulos, pagsulay nga itong nahiguman. Maayo ka po ng Diyos. Gisugdan kang luwason sa Diyos. Tapuson kini sa kakon kaluwasan. Dito sa kingharian sa langit. Pahinungdan, purpose nga nung niya